Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pagkwentuhan lang natin itong namumuong tensyon sa pagitan ni VP Sara at ni Senator Hontiveros. 'Di ba? Nagsimula 'to nung budget hearing eh. So hanggang ngayon di pa natatapos, di pa umuhupa. Panay ang birahan ng dalawa. Ngayon panoorin natin kung ano ba yung mga nangyayari at ano bang sa tingin ninyo ano ba diskarte lang ba to ni Hontiveros para sa susunod na election makapwesto siya o may iba pang ibig sabihin agenda pa dito sa ginagawa niyang pagbira niya kay VP Sara. So panoorin natin si Banat Bay. Papatutsadahan pa rin sina Vice President Sara Duterte at Senadora Risa Hontiveros. Sabi ni VP, wala na siyang natitirang respeto para sa senadora. Pero buwelta naman ni Hontiveros, hindi respeto ang kanyang hinihingi kundi paliwanag sa confidential funds. Masakit yun Sabihan ka ba naman na wala na akong respeto sa'yo? Frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Umiinit ang sagutan ni na Vice President Sara Duterte versus Senator Risa Hontiveros at Congresswoman Franz Castro. I do not respect Miss Castro and Miss Hontiveros. I have no respect for them. Ewan ko, feeling ko yung salita na I don't have respect. Wala lang, binabastos lang niya. Correct. 'Di ba? Napakasimpleng salita lang nun pero yung impact nun napakalaki nun, 'di ba? Impact kay VP Sara, mas malaki impact dun kay Hontiveros at dun sa mga makabayan black. Malakas 'yun. Alam mo, kasi ganito yung mga ganyan diskarte, yung mga, alam mo naman tayo, magaling din tayong mangganyan ng yung ganyan diskarte na very formal siya, I don't respect them. Sa lingwaheng karsada, binabastos ko sila. Correct, 'di ba? Kaya sabi ko sa inyo, napakaliit na salita lang na binitawan. Maikli lang 'yun, maikli lang. Pero yung impact nun ang laki. 'Di ba? Depende kung paano titingin kung sino yung manunood, sino yung makikinig dun sa sinabi ni VP Sara. Yung sabi nga ni Banat Bay, kung sa salitang kalsada 'yun nambabastos lang dito si VP Sara, 'di ba? Medyo mabigat 'yun, 'di ba? Hindi lang magandang tingnan sa kanya si Vice President siya, 'di ba? Pero para sinasabi niyang I don't respect, binabastos ko sila ngayon. Kabastos-bastos kasi sila Correct naman talaga 'di ba? Kabastos-bastos naman kasi yung mga pinagsasabi nila, yung mga walang alam mo yung gusto lang makakontra. In short nga sabi nga sa usapang kalsada mema lang Mema sabi lang. Ganun Di ba? Siguro, ewan ko kung ito ba ang, minsan kasi yun ang yun ang gusto ng mga senador, yung ginagalang sila, yun. Correct, di ba? Lalo na yung mga masyado entitled. Gusto nila dapat ganyan, pinipraise sila, kailan ibigyan mo sila ng respeto, kailan ibigay mo lahat sila, i-please mo silang lahat. So, dito si VP Sara, hindi. Ang gusto nila na, sino ka, nasa ilalim kita, kaya I can question your confidential fund. Karapatan ko to, ako yung senador. Tapos sabi nung kine-question mo, I don't respect you. Di ba? Basag Basag na basag. Nakakainis yun sa totoo lang isipin mo. Teacher mo, di ba? Tapos, halimbawa lang ako, kunwari lang, ako lang po. Anak ako nung may-ari ng eskwelahan. Pero doon ako mag-aaral. Papasok ako doon, di ba? Siyempre, hindi ko naman pwedeng lantarang bastusin yung mga teacher na nandun. Although ikaw ay above, kasi si VP Sara Duterte, Vice President Kita mo naman, popularity na mataas. So, kahit ako kunwari may-ari ng eskwelahan na yon, tapos inis ako sa isang teacher, ayoko naman bastusin kasi ang pangit naman tignan. Di ba? Na parang ang kabastos-bastos ako ako yung anak ng may-ari. So, gagawin ko na lang, Ma'am, I don't respect you. Di ba parang ganun? So, okay. Napakaikling salita lang, no? Pero yung impact nun, tagos na tagos, basag na basag ka talaga, VP Sara, parang sinasabi niya, ano masasabi mo dito kay Hontiveros at saka na parang minamaliit ka o parang
kasi power trip na yan eh. Power trip na yung ginagawa ni Ontiveros at saka ni Castro porket sila ang nagde-deliberate ng budget ng OVP, Office of the Vice President. Correct. Pina-power trip na nila kasi feeling nila yun lang yung time na pwede silang mambraso na mas mataas sila kay VP Sara kasi sila yung question eh. 'Di ba? So ipa-power trip nila na mas kami ang ngayon dito, kami ang mayor, kami ang may pinakamalakas dito, kami ang sakalam. So diyan ka lang. Si VP Sara, hindi pwede sa kanya yan. I don't respect you. Kaboom. 'Di ba? Pinagtitripan niyo ako, pina-power trip niyo ako ha. O ito sabihin ko sa inyo, I don't respect you. I'm not under you. Kaya tumahimik ka dyan. Parang ganun eh, di ba? Berta naman ang senadora. Hindi ko kailangan na ang respect mo, VP Sara. Basa. Buti kinat! Alam mo yun, yung sasagot ka lang sa sinabi. Remember yung ginawa ni VP Sara, hindi binasa. Talagang galing sa bibig niya. On the spot. Ito, binasa, sasagot ka lang sa makikipagsagutan ka, babasahin mo. Ang klaseng ano yan? Hindi, buti kinat nung ano yun. Hindi masyado nahalatang nagbasa ka. Pero sa pangalawa, mahahalata na. Tingnan nyo, binasa niya pa. Ito lang yung sagot niya, binasa niya pa. Hindi mo kayang irespeto ang mga katrabaho mo. Irespeto mo man lang sana ang paggasta ng pera ng bayan. Kaikli-ikli lang nung sinabi, kailangan basahin pa. So, ibig sabihin, parang lumalabas, kailangan niya muna ipa-approve sa taas, na mas mataas sa kanya, yung statement na ilalabas niya. Di ba? Parang lumalabas, eto, walang sariling disposition sa buhay. Alam mo kung ano sinabi niya? Ha? Kung hindi mo kayang irespeto yung mga katrabaho mo, respetuhin mo naman ang taong bayan. Pero binasa mo pa yun, ha? Ganun ka kaano? Tingnan mo, kabisado agad, di ba, ba yung sinabi ni Ontiveros, hindi niya binasa, pinakinggan niya lang. So, Ontiveros, kailangan niya pang basahin, di ba? Itinago-tago niya pa yung papel. Nahuli pa rin ni Banat Bay. Ganung, pasensya na po, Senator Ontiveros. Ako may tanong lang. Ako simpleng tanong lang. Are you Anong tanong mo, Banat Bay, kay Senator Ontiveros? stupid? Grabe ka naman, stupid. Ba't naman ganun? Question yun, ha? Linawin ko lang. Senator Ontiveros, are you that stupid? Talagang inulit pa ni Banat Bay yung tanong. Di ba? Tanong po lang yun. Hindi naman po yun pagiging judgmental. Kasi ultimong sagot mo, ganun ang sagot mo, kailangan mo pang basahin? Ano ba yun? Baka nga kasi sumablay siya sa sasabihin niya, kaya kailangan nakasulat. Kailangan muna ipa-approve niya muna yon, may approval yon bago niya i-release yung statement niya. Sorry po, Senator Ontiveros. Unless, if you're saying, ganito lang kasimple, why did I ask that question na, are you stupid? Bakit mo naman natanong yun, Banat Bay? Sige, paliwanag mo. You know why? Because may kasunod yun na tanong. Ano yun? If you're not stupid, if you're not stupid, therefore, yung mga sinasabi mo, hindi nanggagaling sa puso mo. Correct, di ba? Tama sinasabi ni Banat Bay Kung nanggagaling sa puso mo yan, matik yan lalabas sa bibig mo yan. Hindi mo na kailangan isulat. Unless, may nagtuturo sa'yo. Di ba? Oh, para lang sa kalinawan natin hindi ko siya nilalait na stupido siya. Hindi yon. I'm Grabe naman. Diniin mo pa yung stupido. Grabe naman. questioning her na stupido ka ba? Ba't kailangan mo pang magbasa? Oh, siyempre ang sagot doon, hindi ako stupido, kaya nga ako nag-senador. Oh, sige, hindi ka stupido. Ba't mo binabasa? Ibig bang sabihin nun, yung mga sinasabi mo wala sa puso? Malamang. Wala sa puso niya yung sinasabi niya. Medyo baka dinidiktahan siya. Sabihin naman ng iba, porket ba binasa wala sa puso? Hindi.
Kung ikaw speech ka sa maraming tao, I suggest you read it. Why? Kasi baka madiskaril ka, maraming distraction, maraming technical problem, nakakahiya, may stage fright ka, pwede yun eh. Pero yung sasagot ka na nga lang, sa sarili mong video, ginawa mo yung video mo pang sagot. Kay Sara Duterte, kailangan mo pa talagang basahin na napakasimple lang naman yung sinabi mo. At napaka-ikli nung sinabi niya. Simple na, maikli pa, binasa pa. Kung malalim, maintindihan ko. Maintindihan ko yung kung malalim eh. Di ba? Maintindihan ko yung kung talagang malupit at talagang masalimuot ang mga pinagsasabi mo. Pero sinabi mo lang kung hindi mo kayang respetuhin ang sarili mo, ang mga nasa paligid mo, respetuhin mo ang taong bayan. Yun lang, hindi mo pa masabi. Anong klase ka? Ako meron ako suggestion sa'yo, ha? Madam Senator Ontiveros at Ano yung suggestion mo, Banat Bay, kay Senator Hentoveros at kay dun sa Makabayan Block? sa kanyang mga staff, huy, bumili kayo ng teleprompter, mura lang yun. Punta kayo Pwede nga i-download sa cellphone yun eh. Di ba? Hindi mo na kailangang bumili. I-download mo lang sa cellphone. Lahat naman niya may cellphone na. Lazada. Hindi, ito suggestion ko na sa inyo para naman mapahiya na, hindi ko alam, mabuking ba siyang tanga siya o wala sa puso niya yung sinasabi niya. Gumamit kayong teleprompter. Mura lang na yun. Dati mahal yun eh. Ngayon, pwede na yung cellphone mo ang gagamitin mong teleprompter. Kaya nga, di ba? Hindi na kailangang gumastos. Eh baka i-request pa yung budget yan sa Senado pang teleprompter niya, di ba? Oo. Meron pa kang app na ganun eh. May app na ganun. Video mo, di ba? Bibidyo mo. Tapos sa ilalim ng camera mo, lumalabas na yung message. Makikita mo. Kaya ang gawin mo, sikreto nun, layuan mo lang. Kasi pag malayo ka, ito, tinuturuan ko na kayo ha. Hindi, tsaka basta itutok mo lang. Diretso lang, meron namang holder yung cellphone na pag binasa mo na yung teleprompter sa phone mo, hindi na halatang nagbabasa ka eh. Baka pwede sumunod naman kayo dyan. Ano ba? Bayaran nyo na lang ako na magturo ng social media nyo. Layuan nyo talaga. Layuan nyo yung camera. Okay, ganito yan. Ito. Layuan nyo yung camera. Eh baka hindi na babasa. Eh alam mo malabo na yung mata, may edad na rin yun. Di ba? Tapos, meron diyang, merong, sabihin ko na rin yung app. Yung mga boboy mga nasa staff nyo. Kakairita. Hindi mga teki, baka siguro mga thunders na rin yung mga kasama ni Hontiveros kaya hindi alam yung mga ganyan eh. Huwag na, bahala kayo maghanap. Ba't ko pa kayo tuturuan? O basta, Basta marami yan sa Play Store kung naka-Android, sa iPhone, sa Apple, meron din yan. tapos ganyan lang. Malayo. Ang sikreto niyan, malayo. Para hindi mahalatang binabasa mo sa baba. Mas malayo, mas tapos ikakarap nyo na lang ngayon. Ang gawin ninyo, bumili kayo ng mamahaling iPhone, yung 15 titanium. Hindi, kahit iba na, kahit ano. Tapos, gamitin ninyo yung front camera, nandun nakalagay yung script doon, tapos, ang gamitin nyo 4K. Okay? Bakit? Para pag kinarap ninyo, 10K pa rin. 1080p pa rin. Okay? Actually, sa social media nga, 720 lang eh. So, pag 4K mo yan, maganda pa rin ang quality niya pag nasa harap. Okay? So, matuto naman kayo. Dami-dami yung pera dyan eh. Pwede rin manood sa YouTube ha, meron din yan. May mga tutorial na dyan. Dali-dali lang eh. Para naman hindi halata, di ba? Gawa ka ng vlog, share how to. Hindi kasi nakakairita talaga eh. Sabi ko, talagang iniisip ko eh. Sinusubukan ko isipin, ano ba talaga to si Ontiveros? Tanga ba talaga to? Hindi, mema lang talaga. Alam mo, siyempre aktivista, makabatikos lang. Yun lang naman yung number, nila dyan eh, pinaka-importante sa kanila, makabatikos lang. Masabi lang na kami makabayan, kami lumalaban sa mga ganito, sa ganyan. Kaya kahit ano naman sabihin nila, okay na yun. Tagalog na nga. Babasahin pa. Ang simple pa. Alam mo yun, kung mahirap sana, okay. Pero ang simple, tapos ito yung mga oposisyon, ang sinasabihang pantanga, si Robin Padilla. Ang sinasabihang pantanga, si Rapi Tulfo. Bakit mo naman nasabing
tanga yung si Robin Padilla at si Rapi Tulfo. Na spontaneous magsalita. Hindi nga nagbabasa. Galing talaga sa puso. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung bakit mali ang mga bumabatikos kay Robin Padilla. Oh. Tama na ba si Banat Bay eh? Kung spontaneous yung pagsasalita at di naman nagbabakil, hindi naman mali-mali yung sinasabi, hindi mo masasabihin tanga. Di ba? Ito yung medyo mahina eh, nagbabasa. Ay, ikli-ikli na nga lang, babasahin pa. Tagalog na nga eh. Patungkol ho doon sa hirit niya tungkol doon sa Coast Guard. Nag-ugat ang patot sa dahan sa pagbusisi ni Hontiveros at Castro sa ginastos na 125 million pesos na confidential funds ni VP Sara kahit wala naman yan sa 2022 budget ng Office of the Vice President. Galing ang pera sa contingent fund ng Office of the President na inilipat sa OVP. Ang pondong yan naubos daw ng OVP sa loob lang ng 19 na araw. Pagkatapos ng mga pagdinig ng Senado at Kamara sa isang pahayag, idinaan ni VP Sara ang patutsada niya kina Hontiveros at Castro. Nauna naman ang iginiit ni Hontiveros na walang masamang magtanong kung paanong ginastos ang pera ng bayan. Hindi aniya special ang OVP. Sagot naman dyan ni Duterte. Hindi naman kami ever nagsabi na special ang Office of the Vice President. In fact, we respected the process doon sa budget hearing ng House of Representatives and ng Senate. The discretion, the decision whether to grant confidential funds is really up to Congress. Tama naman eh. Nag-request lang naman siya eh. 'Di ba? Nasa Congress na yung bibigyan siya ng pondo o hindi. 'Di ba? Hindi naman niya ipinilit eh. Oo, sabi naman ng itong mga makabayan, Black na tsaka ni Hontiveros. Pwede mo naman wag i-request yan eh. Bakit? Gusto niya i-request eh. Kung inaprubahan, hindi niya na problema yun. Giit ni Hontiveros, ipaliwanag na lang ng bise kung para saan ang hinihingi niyang milyon-milyong pisong confidential funds. Higit isang linggo na, Ayan, no? simula nang nag-hearing tungkol sa confidential funds. Pero mas marami pa pang patitsada kaysa sa paliwanag. Ganyan Funny ka talaga, Hontiveros. Di ba? Ba't kailangan mo pang basahin? Napakasimple. Ikli lang naman nasasabi mo. Ang buod lang naman ang sinabi niya. Ipaliwanag mo na maayos kung saan mo ginastos yung pondo mo. Yun lang naman yun eh. Kailan pang ipaliwanag mo ang pondo ng inyong opisina kung saan nyo Pambihira naman yan. Napakaikli lang eh. Pero congratulations. Congratulations, Hontiveros. Nilagpasan mo si Leni Robredo. Sa bagay, may punto. May punto si Banat Bay doon ha. Medyo nakangatan niya si dating BP Robredo sa critical thinking na ginawa niya. Sana lang medyo mag-improve ka. din ang ipinunto ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Bukod sa confidential funds, pinuna rin ng kongresista ang nasa 2 milyong estudyanteng hindi nakapag-enroll ngayong school year. Tanong niya kay VP Sara na siya ring tumatayong Education Secretary na saan ang mga hindi nakapag-enroll. Sagot ng bise, Pahanap niya sa akin ang mga bata na para bang kinuha ko yung mga bata na yan kasi kung saan-saan. Si Franz Castro, kinuha niya yung mga bata dyan sa Talaingod. Kasi ililipat niya doon sa Manila para mag-rally. Siya yung may kidnapping. Siya yung may human trafficking. Ito. Alam niyo ba na bakit si VP Sara Duterte hindi masyadong mapasalita? Ito, napansin ko lang sa kanya. Kaya medyo yung mga ganyan niya, medyo hirap siya. Kasi mas magaling siya magbisaya eh. Nakita ko subukan yung panoorin yung speech niya na nagbibisaya siya, dire-diretso. Tama yung sinasabi ni Banat Bay. Siguro nag-iingat lang si VP Sara, baka alam mo na yun, ma-misinterpret siya dahil nga, di ba, si Pangulong Duterte nga, di ba, nahihirapan siya mag-Tagalog. So, mostly ang ginagamit niyang speech is English, di ba? Pag nagtatagalog siya, mostly doon siya kini-question ng mga kritiko niya na mali-mali daw yung sinasabi, may ibang kahulugan. So, yun nga, nami-misinterpret. Kaya siguro tama yung sinasabi ni Banat Bay nga na hindi masyadong
nag-i-speech si BP Sara ng Tagalog kasi nga mas sanay siya sa Bisaya. So, para maiwasan na ma-misinterpret siya. So, maganda rin naman yung ginagawa ni BP Sara. Kumbaga, more on gawa, less talk ng ginagawa niya. So, abangan natin tong iba pang mga patot sa dahan nitong dalawang to ni BP Sara at ni Senator Hontiveros. So, maraming salamat po.